Yo, what's up mga bossing? Magandang araw ulit sa inyo. Ay, hindi na pala, hapon na mga bossing. So, may mga alas 4 na tayo rito sa ating shop. Okay, ngayon lang tayo magbibideo. Medyo busy tayo mga bossing. Kaya, kuha natin ng konting video itong ating Nissan Juke na to. Okay, ang issue ng ating Nissan mga bossing ay mahina na ang lamig. Okay, sabi ng ating kliyente, eksaktong 5 years daw sa kanila pagkatapos bayaran na wala ang lamig. Okay, dinala nila ng kasa mga bossing pero medyo madugo daw ng konti, no? May mga sinasabi sa kanila na issue, no? Pero ngayon, na-detect natin mga bossing, wala siyang refrigerant. Meron pa naman mga bossing dahil meron pa siyang reading na mababa ng 20, low side. Ang high side natin, 100 plus lang. So mga bossing, bakit nga ba nawawala ang refrigerant natin? Okay, yung Freon natin na tinatawag ng ating mga technician at kahit tayo. Pero refrigerant yun mga bossing. Bakit nawawala? Mga boss, hindi nawawala ang ating refrigerant or Freon mga bossing sa system nang walang leak ang system. Unless na lang or na-stuck ang ating unit ng napakatagal. Okay, kasi pag na-stuck po ang ating unit na napakatagal, may mga pagkakataon po kasi na sumisingaw siyang mag-isa. Unang-una malamang pwedeng doon sa oil seal ng compressor natin, okay? Nag-evaporate siya or nababawasan talaga siya pagka hindi ginagamit ng matagal. Pero mga bossing, kung araw-araw ginagamit ang ating unit, tapos humina ang lamig at na-detect na kulang ng refrigerant, ito'y may singaw mga boss. Okay, so hindi na nagpakarga yung ating kliyente kasi meron tayong pwedeng tasting kung gusto ng ating kliyente na maobserbahan muna kung talagang mawawala ulit yung refrigerant. Pwedeng mag-fully load ng Freon, pero sabi niya, hanapin na lang yung problema, no? Kaya ngayon, chine-check namin yun, pero wala kaming nakita mga bossing doon sa ating mga dugtungan sa labas, no? Kaya ang i-offer natin, i-pull down ang ating evaporator para matrace natin kung naka-evaporator yung singaw. Okay? So, kaya nawawala ang Freon mga boss dahil may leak. Yun lang yung pinakang pwedeng panggalingan ng problema natin yun, no? Pero kung sinasabi naman na 3, 4 na buwan, 5 buwan itong na-stock, may mga pagkakataon naman na talagang nag-i-evaporate yung ating refrigerant, no? Na pag kinargahan mo ng refrigerant ulit, hindi na mawawala pag ginagamit mo na siya araw-araw. Okay mga bossing, yun na, bababa natin. Tapos titrace natin mga boss, papakita namin sa inyo kung nandun talaga ang leak sa ating evaporator. Ang medyo kalaban lang sa mga medyo maliliit na singaw na hanapin, no? Kasi mga bossing, kung malaki ang leak or malakas ang leak, dapat totally drain yung ating refrigerant. Okay? So, dapat walang-wala na kung malakas ang singaw. Pero ito, maliit lang ang singaw. Ang medyo kalaban sa maliit na singaw, ang hirap niyang hanapin kung sakali. Pero, pag na-pull down nating evaporator at merong portion na palatandaan doon sa ating evaporator, kahit wala siyang magpakita sa ating actual na leak test, papapalitan natin siya, no? Naglagay tayo ng thermometer sa loob mga bossing para matrace natin kung meron pa bang nakukuhang lamig. Pero, wala, dumating sa atin to mga bossing, talagang matabang na yung lamig. Meron ba? Mga boss, 29.8. Yan, ay 29.9. So talagang halos wala na. Talagang mararamdaman mo na rito sa loob, talagang papawisan ka na, no? Papawisan ka sa loob. Okay, ang pagtanggal naman natin itong ating evaporator mga bossing, medyo kalaban dahil tatanggalin pa ang buong dashboard para makuha natin yung ating evaporator. Pero yun lang yung talagang way o paraan para matanggal yung ating evaporator. Ipo-pull down ang kanyang dashboard mga bossing. Okay? So abangan natin itong mga boss kung makikita natin sa evaporator. Pero nasilip na nga namin lahat. Wala tayong makita ron sa mga dugtungan, compressor, suction, hotline, discharge. At ang sabi ay pinaltan din daw ng pan sa kasa. Pero hindi pa rin nila na gawa yung aircon dahil baka medyo masyadong mahal mga bossing, no? So dito sa atin malalaman natin kung hanggang magkano abutin ng ating costing dito, no? Okay? Walang imposible sa amin dito. Mga walang makuha't makitang pyesa. Halika dito, i-convert natin yan. Kaya wag ka nang mangamba pa sa problema, aming susolusyonan. Mga boss, natanggalan natin yung ating evaporator, no? At pag nabiyak natin to, malalaman natin yung ating pinakang cooling coil sa loob kung may leak talaga, no? So pagka natanggalan natin yan dyan, lalagyan natin siya ng pressure, tutubog natin siya sa tubig, or pagka nakita natin na talagang may palatandaan ng pagbabasa ng oil do sa katawan ng ating pyesa,
positive na yung mga bossing, no? Kahit di na natin siya i-leak test, papapalitan na natin ng panibago yan. Okay, so tanggal na yan. Isa naming nakikita mga bossing, kaya tumatagos pa rin yung ating dumi sa evaporator. Itong ating cabin filter kasi, hindi po maganda masyado yung naging position nito, no? Kumbaga parang, siguro naman may encounter nyo to kahit na kung kayo ang merong ganitong unit natin, no, itong Nissan Juke natin na to, hindi siya ganun kaganda yung position or pagkabit ng ating cabin filter. Kasi ang liit-liit mga bossing nung dadaanan na ng ating butas ng cabin filter, tas nayuyupi na yan ng ganyan, tapos pagdating yan sa loob, hindi yan aangat or hindi siya bubuka ng kasing lapad mga bossing ng standard na sukat niya. Kaya nangyayari, tumatagos sa evaporator natin yung ating dumi, yun yung kakain dun sa ating aluminum para mabutas yung aluminum natin. Asan na ba yung lagayan nun? Iyan, daan lang. Ayan mga bossing, pakita ko sa inyo. Ganyan lang ang butas ng ating lagayan ng cabin filter, no? Kaya pipilitin mo yan na itupi. Ngayon, pagka hindi po original yung nagamit yung ganito, hindi yan bubuka doon sa loob para kumover doon sa ating evaporator. So sa madalit sabi, hindi niya matatakpan yung ating buong evaporator o yung ating cooling coil para ma-block niya yung dumi na didikit sa kanya. Ayan, nota mo. Yupi. So pag pasok sa loob niya mga bossing, medyo malaki dapat yan. Gaano ba kalaki siya? Dapat bubukas siya ng mga ganyan siguro mga boss. Oh. Kung gaano kalapad tong ating gilid na to, dapat hanggang doon yan bubukas sa loob. Kaso wala liit O yun lang napansin namin dito sa ganitong cabin filter na nakadesign sa kanya. Hindi ka mukha nung iba, ang laki nung lagayan, tapos may nakaklamp lang yung cover, mabilis siyang palitan, mabilis din siyang tanggalin. Ito, pag sinuksok mo to sa loob lahat, pag hindi mo na kuha tong hawakan na to, hindi mo siya basta-basta madudukot, lalo na kung sa ilalim pa siya nakaposisyon or dun mo siya dudukutin sa ilalim niya. Eto, mas madali pa ngayon dahil nga naka-open na tayo. Nasa labas, walang harang ng ating mga pyesa o mga gamit dun sa loob natin, no? O yun lang naman napansin namin dyan mga bossing. Sa lamig ng aircon mo, ito na ang iyong kasagutan. Sa iyong problema, dapat mong lapitan. RCS. Ito na yung ating evaporator mga boss, no? Mukha bang meron? Mukha ba? Titingnan natin yung mga palatandaan. Pero liligtas natin mga boss. Meron na tayong nilagay na pang adapter natin sa ating nitrogen. Sige, paligtas mo muna. Ayan yung tsura ng evaporator niya mga boss. 5 taon. Hindi pa naman ganun kalala, no? Pero dahil yan doon sa cabin filter niya, hindi napipilter yung dumi na pumapasok dito masyado. Pero marang yung kanto meron. Wala. Meron na to. Ayan, no? Pero mas maganda kung lalabas. Sige. May 200 plus PSI tayo mga bossing. Nilagay natin dito sa ating tubig. May lumalabas pa isa-isa dito sa side na to, pero hindi siya continuous. Kung saan nakita natin yung corrosion, no? Pero ganito mga bossing, kahit na hindi siya mag-continuous ng labas, papapalitan natin dahil nga mahirap tanggalin tong ating evaporator at siya lang may portion na yon na parang nag-go-oil at corrosion na doon. Papalitan na natin ang panibagong evaporator to. Hindi na natin susolid to. Pero kung papansinin ko, hindi siya masyado continuous na lumalabas yung bubbles ng ating hinahanap na singaw, no? Pero papalitan natin yan mga boss dahil ayaw na nating ulitin yung ganyang trabaho, no? Ibig sabihin, yung ganyang pagbaba ng dashboard natin, hindi na natin yan papakabit para lang sabihin natin makatipid tayo doon sa ating evaporator na walang nakitang leak sa primary checkup. Pero pag kinabit na, refrigerant na ang umiikot, magkaiba po kasi yung standby na pressure sa gumagalaw na pressure mga bossing. Okay, papapalitan na lang natin yan. Okay mga boss, ito na yung bagong evaporator niya. Balik lang din natin yung expansion valve niya at saka leak test na rin. Okay. Yung kasagutan sa iyong problema, dapat mong lapitan.
garantisado, talagang pulido magtrabaho. Merong malasakit at sa presyo ay panalo. Simpleng tao, hindi man loloko, mga pwedeng remedyohan gagawin yan dito. Mapabago o lumang modelo, kayang-kaya, walang imposible sa amin dito. Mga walang makuha't makitang pyesa, halika dito, i-convert natin yan. Kaya wag ka nang mangamba pa sa problema, aming susolusyonan. Dahil walang imposible kapag RCS ang nagtrabaho. Ang mainit na buga ng aircon nyo ay dito gagawin natin na parang bago. RCS, dito ka na magpagawa, talaga na magaling kapag ka sinabing ting RCS. Madali na malapitan, talaga na pulido, lahat kayang gawin. RCS. Mga bossing, nakapag-load na tayo ng refrigerant natin dito sa ating Nissan Juke na to. Okay, hindi ko pa nakikita nag-speed yung ating fan, kaya ang ating reading ay 230. Ang ating high side, lampas konti. Pagka sumipa yung ating fan, bababa yan mga bossing. May, yung iba, umaabot yan 250 bago mag-high speed, no? Pero kung hindi pa rin mag-high speed yan sa 250, negative to mga bossing. High pressure yan. Kailangan sumipa yan ng high speed mamaya pagka nakainit na siya ng gusto. Low side niya kasi maganda eh. Tingnan natin lamig sa loob. Pero ito, papakita namin sa inyo mamaya, no? Pagka gumana yung high speed ng fan, kung bababa to. Ayan ang mga bossing, oh. Nung nag-high speed na yung fan natin, bumaba na siya ng mas mababa pa. Yung 230-20 natin kanina, nasa 150 na lang. Okay, dahil stable na yung ating fan, naka-recover na rin yung ating load ng Freon, nag-automatic pa mga bossing. Ayan, oh. Tumaas yung low side, bumaba yung high side. Yun, gumana na ulit. Saka yung pan naman niya, masabi nila bagong palit na yung pan eh. So nakita ko naman, mukhang bago naman talaga yung pan. Okay, testing tayo ng lamig. Mga bossing, abot pa naman yung araw, no? Nakabilad pa naman yung pinakang katawan. Yung pinakang may hood lang ang natakpan ng ating araw. So, mga anong oras na ba? Medyo tirik naman yung araw eh. Okay, nag-automatic, pero ang lamig sa loob. Up, yeah. Okay, asan na siya? Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Malapit siya mag 5, mga bossing. Okay, patay automatic. Okay, yan yung nakuhang lamig. So wala namang kakaiba dito sa ating ginawa sa ating Nissan Juke na to, no? Kasi evaporator lang naman ang ginalaw natin. Yun lang ang pinalitan natin. Hindi pa tayo nag-advise na mag-flashing ng system. So pero kung makakagulo yung ating high side, mga bossing, mag-a-advise tayo mag-flashing. Pero so far naman, nag-stable. Kumbaga, sa unang karga mga bossing, marami na tayo napatunayan yan. Ang nangyayari, pag unang karga, syempre medyo matataas pa lahat yan. May na-encounter tayo na nakaraan sa Adventure. 60 ang reading ng low side at 200 plus ang high side. Ngayon, pag tinignan ng mga technician kasi yung mataas na low side, sasabihin low compressed, mahina na mag-compress ang compressor. Pero mga bossing, kaya siya tumataas dahil nga mainit sa loob, hindi pa makalamig. Kaya nangyayari, nagbabago ang reading. Pero pag na-fully charge na ang Freon at nakapagpalamig na ng maganda yung ating evaporator, bababa rin yung low side natin. Pati yung high side bababa yun mga bossing. Okay? O ayun lang mga bossing, share lang namin sa inyo to kung bakit nawala ang refrigerant ng ating Nissan Juke na to. Yun ay dahil sa may leak sa ating evaporator coil. Okay? O ayun lang mga boss, salamat na maraming ulit at syempre ingat lagi. God bless sa ating lahat. Thank you.